Sana naman, yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee. Ayan, yan po ah. Ang sabi ng Pangulo, no, yung mga nagrereklamo po, no, patungkol dito sa PhilHealth, no, pag-aralan naman po ninyo ng malalim-lalim. Oo. So, ibig sabihin, itong mga kumukontra po dito sa PhilHealth ay hindi po hindi nila ginagamit yung utak nila. So hindi nila pinag-aaralan, no? Na hindi naman po apektado yung mga Sana naman, Ito hindi naman po apektado yung mga Pilipino dito kasi sabi nga ng Pangulo, sabi nga dito, hindi naman mababawasan yung serbisyo ng PhilHealth sa mga individual po na Pilipino. Bagkus sa 2025 ay madadagdagan pa po ito. 'Di ba? Kasi may budget naman ang PhilHealth. So kailangan mo nang gamitin 'yun. Hindi ibig sabihin na pag hindi dinagdagan yung budget ng PhilHealth, mababawasan na po yung serbisyo ng PhilHealth sa mga individual o sa mga Pilipino. 'Di ba? So, etong tao na to, alam naman natin tatakbo ito. Hindi ko alam kung anong tatakbuhan nito no. So ginagamit po nila ang issue sa PhilHealth para makilala sila. Para sabihin para siya yung maging bida, 'di ba? Para sabihin na siya yung nagmamahal sa bansa. Siya yung nagmamahal sa mga Pilipino. Diyan na po kayo magreklamo kung ang serbisyo po ng PhilHealth ay nabawasan. 'Di ba? Hindi naman Oh, yung serbisyo ba sa inyo may nabawas ba? Ito kasi paniwalang-paniwala kayo dito sa bubong ito. 'Di ba? Alam nyo, may pansarili pong interest ito. Ginagamit niya yung mga Pilipino para sa pansarili niyang interest kasi tatakbo nga O hindi naman natin alam, hindi ko rin alam kung anong tatakbuhan nito. 'Di ba? So yun. Ang kapwa kasi natin Pilipino, dapat ini-explain ng maayos kung makakabuti ba ito? Oo o hindi. 'Di ba? Sabi nga ng Pangulo, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino. 'Di ba? And then ginugulo po ng taong ito. 'Di ba? Ginugulo po. Tapos syempre yung kapwa natin Pilipino, kung ano lang yung sabihin ng yung mga DD Sheets diyan. 'Di ba? Yung mga supporter ng DD Sheets, kung ano yung sabihin nito, maniniwala agad sila. Hindi po nila pinapagana yung kanilang utak. Meron nga bang utak? Diba? Paganahin po kasi, wag maging uto-uto at wag maging sunod-sunuran. Ay gaya kasi kayo kay Digong Oo, yung Digong nyo sunod-sunuran sa chikwa. Diba? Makinig kayo sa Pangulo Ito. Mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. Mga nagko-comment sa patungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng malalim-lalim. Laliman nyo pa. Pero alam nyo, maputol ko lang dyan, pasensya na. Alam nyo, alam naman po nila talaga na wala naman pong, yung mga garbage creator sa kabila, yung mga makadigungong, mga makadutae, alam naman po talaga nila na hindi naman po apektado yung mga Pilipino sa PhilHealth subsidy na yan. Kasi may pondo nga hindi naman po apektado, pero ginagamit po nila yung issue na yan para sa pansarili po nilang interest. Hindi po nila ini-explain sa inyo ng maayos. 'Di ba? Hindi po. Bagkus ginugulo pa po yung isipan nyo. Gusto nila na maggalit kayo sa administrasyon para sila ang magbenepisyo. Naisip nyo po yun, nagagamit po ang mga tangang DD Sheets. Makinig sa Pangulo. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple. Ito na, guarantee. Balik natin ito. Hindi po ito pangarap. Ito yung guarantee ko. Garantiya ng Pangulo. Ito Pakinggan nyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Yun. At ang sabi nito, sayang daw mahulog ng mga individual na Pilipino na pupunta daw sa bulsa ng mga politiko. Tingnan mo yan, di ba? Hindi nga mababawasan. Yun yung garantiya ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Oo.
Garantiya po yan sa mga Pilipino. At ito ang simpleng garanti ko o garantiya ko. 'Di ba? Hindi mababawasan ang serbisyo. Klaro po ba? O tanong ko sa mga reklamador dyan, nabawasan ba yung serbisyo ng PhilHealth sa inyo? Kahit pa po naguhulog kayo sa PhilHealth, okay? Kahit naguhulog po kayo, obligasyon po ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ninyo. Obligasyon ng PhilHealth na tugunan kung ano yung nararapat sa bawat isa sa inyo, sa mga miyembro ng PhilHealth. Kahit yung hindi nga miyembro ng PhilHealth, nakikialam eh. Yung mga hindi nagpa-member, kalahin mo yan. Diba? Gamit-gamit din ng utak. May garantiya na. Nagpabilog kasi kayo dito, nagpauto kayo sa bugok na to eh. Ano ngayon? Nga na. Diba? Tuloy. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claims. Ano yung sinasabi nito? Anong sinasabi nito? Na babagsak o bababa daw yung serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino? Di ba baliktad? Pangulo ba to para paniwalaan nyo? Doon po tayo maniwala sa Pangulo. Pwede po tayo magsalita laban sa Pangulo kung hindi po natupad ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ganun lang kasimple. Wala pa nga, kontra na agad kayo. Diba? Sabi ng Pangulo, pag-aralan nyong maigi. Kasi hindi nyo maintindihan talaga. Kasi bakit? Ginugulo po yung isipan ninyo nitong mga bobo, mga inutil, ng mga vlogger-vlogera na to. TikToker lang naman kayo. Diba? Makapagsalita ng 4 minutes, pambubula. Walang katotohanan dun. Diba? In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa Dun muna tayo. Palalakihin pa dito muna tayo. ng PhilHealth sa insurance. Ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Eto sabi ng Pangulo, mas padadamihin pa ang serbisyo na ibibigay ng PhilHealth. Ngayon, isipin nyo, merong, I think, 600 billion pa yung pondo ng PhilHealth. Diba? Ang laking pera nun. May pondo pa. Kaya nga, hindi mo na dinagdagan kasi may pondo pa. Gets? Nagigets nyo? Sabi ng Pangulo, may subsidy man o wala, dapat hindi nyo na problemahin yun. Kasi, yung mga hulog ninyo, nandyan lang naman yan eh. Yung pera ninyo, nandyan lang naman yan eh. Walang mababawas na serbisyo. Ang sa inyo ay sa inyo yan. Mapupunta sa inyo. Diba? Klaro po ba? Tapos dadagdagan pa ang serbisyo. Diyan po kayo magreklamo kung binulsa yung pera nyo. Hindi naman po binulsa eh. Kasi pag binulsa po ang pera, ibig sabihin, mababawasan po yung budget ng PhilHealth. Ganun po yun. Sa panahon po ni Digong, may kapalpakan pong nangyari. Pero dito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala po. Maniwala kayo, panahon ni Digong, may PhilHealth ka. Nabangga ng sasakyan yung kaibigan mo, patay. Dadalhin sa ospital. Sasabihin ng ospital, COVID ito, COVID. Sabi, hindi po, nabangga lang yan ng sasakyan eh. Bubulungan ka. Okay ba sa'yo? 10 araw na kayo dito sa ospital eh. Malaki-laki yung bill nyo dito. Okay ba sa'yo na i-declare natin itong COVID tapos ika-cover na ito ng PhilHealth? Wala ka nang babayaran. Ganun po yun. Anong tawag doon? May katarantaduhang nangyari noon sa PhilHealth. Dahil ang Pangulo noon ay si Digong. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Comment kayo dyan. Mag-comment kayo. Kung hindi nangyari yan sa mga kamag-anak nyo. Wala na kayong babayaran. Basta i-declare lang na COVID yung pasyente. Or meron pang ganito. Kahit hindi ka COVID, basta namatay ka, depende sa doktor yan eh. Basta namatay ka, ipipilit po nilang COVID yan. Sinong kumita? Diba? Sinong kumita doon? Yun ang tanong. Diba? Nangyari yan sa inyo, alam ko. May corruption. Diba? Tingnan mo, di na dialysis ka lang, namatay ka. Tapos COVID na agad.
Ang mga animal ng mga bobo talaga. Diba? Kumpara niyo yung PhilHealth ngayon sa PhilHealth noon. O di ba noon may korupsyon? Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Oh. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Maliwanag. Yan ay pangako ng Pangulo. Nangako na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yan pangarap. Pangako. Maliwanag yan. Hindi mababawasan pero madadagdagan ng serbisyo. Diba? Kasi kayo, nagpapauto kayo sa mga bobong influencer. Mali ang pagka-influensya sa inyo eh. Ini-influensyahan kayo ng ka-fake newsan, kasamaan. O, diba? Yun yung sinasaksak nila sa utak nyo para magalit kayo. Kasi gusto ng mga influencer na to, magalit kayo. Kasi ang utos ng nakakataas sa kanila ng mga ni Digunggong na to at nitong Fiona na to, binabayaran po sila para magsalita, para galitin kayo. Binabayaran po sila para gumawa ng fake news katulad nito, 'di ba? Para ang mga Pilipino magalit sa administrasyon. Ganun po 'yun. 'Di ba? Ang goal po nitong mga bobong garbage creator na to, tinatawag yung influencer, ay ang kumita ng pera. At gagamitin kayo, gagalitin kayo. Kami, iba kami. Doon lang tayo sa tama. O, katulad yan. Explanation ng Pangulo. 'Di ba? Hindi naman namin binabaliko. Bagkus, pinapaintindi pa namin sa inyo ng maayos. Ganun po yun. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Magtiwala po tayo sa mahal na Pangulo. Kung wala kayong tiwala sa mahal na Pangulo, wala kaming pakialam sa inyo. Oo. Gusto niyo magtiwala sa mga bobong katulad nito, dito na kayo. 'Di ba? Wala namang problema eh. Hindi naman kami lugi. Hindi rin lugi yung Pangulo. Bakit malulugi yung Pangulo? Nagtatrabaho lang na maayos yung ating Pangulo. 'Di ba? Pero pilit yung binababoy at pilit yung binabaliko yung tama. 'Di ba? Kasi kayo may mga tama. Kaya wag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Mr. President, Okay. Yun po yung video. No? Maliwanag naman siguro. Naintindihan nyo naman siguro. 'Di ba? Klarong-klaro naman siguro. At kung hindi nyo maintindihan, ipi-play ko po ng buo. Ayan Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Mr. President, maintindihan nyo na. Buo yung narinig yun. Oo. Lawakan. Lawak-lawakan ang kaisipan. Pag-unawa. Mas lawakan nyo pa. Doon po kayo manood sa mga
totoong nagbabalita. Yung nagbabalita, naghahatid ng katotohanan. Hindi yung puro fake news. 'Di ba? Doon po kayo, halimbawa sa mainstream media, o doon kayo manood. Ganun lang yun. Pero pag alam yung fake news na, nako, delikado po kayo niyan. May kasabihan nga po tayo, kapag sumama ka sa mga sinungaling, magiging sinungaling ka rin. In short, fake news ka. Magiging fake news ka. Pero pag sumama ka sa katotohanan at nagsasabi ng katotohanan, maa-adapt mo po yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Hindi ka magiging fake news. Bagkus, magpapakatotoo ka. Kaya bumabagsak yung ating bansa dahil sa mga bayaran tao 'Di ba? Yung mga bayaran tao, grabe makapang-impluwensya 'yan. Grabe makagawa ng fake news 'yan. 'Di ba? Alagaan niyo po yung utak niyo, mga didishits. Naawa po ako sa inyo. Kasi kami, maganda po yung takbo ng utak namin. 'Di ba? Ewan ko lang sa inyo. Baliko na yata yung utak niyo. Good luck. Good luck at sana tumino pa kayo kung may pag-asa pa.